Nagmamakaawa na sa aking magretiro tong laptop na 'to dahil nirelease pa 'to nung 2012. Sobrang bagal na niya, pero hindi ko pa rin siya mabitawan kasi puwede pang maging usable ulit itong mga ganito kalumang laptop. At sa videong 'to ipapakita sa'yo kung paano. Tara! Ang unang-unang kailangan natin gawin ay siyempre i-upgrade natin ng todo or sagad yung laptop natin. Isasagad natin yung RAM at yung hard drive, which is the main reason kung bakit talagang bumabagal yung mga lumang laptop, ay papalitan natin ng SSD. Okay, baklasin na natin siya. Yan. Kung hindi ka marunong magbaklas ng laptop, huwag ka mag-alala kasi meron din akong videong ginawa dyan. Ilalagay ko na rin lang yung link nun sa description. At check mo na lang. Yan, ito na yung laman loob ng laptop natin. Ang maximum na RAM na supported ng unit na to ay 8GB. May naka-install ng 4GB, kaya ang gagawin na lang natin ay dadagdagan natin ng additional 4GB. Pero bago mo dagdagan, kailangan i-check mo yung sticker ng RAM mo dito. May nakasulat yan, 4GB 12800S. Dapat yung ilalagay mo, ganun din, 12800S din yung ilalagay mong RAM. Para masigurado mong stable at hindi malag yung laptop mo. Lalagyan natin ng ganun din, 12800S na 4GB. Install natin dito. Yan. Next naman, tatanggalin natin yung hard drive at papalitan na natin ng SSD. Ayan, na-upgrade na natin siya. Ikabit na natin ulit yung takip. At ang tanong, okay na ba tong gantong laptop? Opya. Hindi pa. Yung operating system ng laptop natin or yung Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 10, Windows 11, nandoon sa original hard drive na tinanggal nga natin. At syempre, dahil pinalitan natin to ng SSD, yung SSD wala pang OS na nakalagay. Kaya kailangan lagyan natin ng OS to. Para magkaroon siya ng OS, kailangan installan natin siya. Paano installan? Syempre, kailangan meron kang installer. Yung mga installer ngayon ay naka-USB na. Kung naabutan mo pa yung CD, congratulations, matanda ka na. Ito na ang uso ngayon. Para magkaroon ng gantong mga USB installer, meron kang dalawang option. Una, pwede kang bumili. Maglalagay ako ng link dyan sa baba. I-check mo na lang. Pangalawa, pwede ka rin gumawa. Madali lang naman gumawa nito. Libre lang naman. Basta may USB ka, ilalagay ko rin yung video tutorial ko dyan. Dyan sa description. Sundan mo na lang yon para magkaroon ka nito. Ngayon, kapag meron ka ng installer, installan na natin. One eternity later. Alright, tapos sa installation ng OS natin, kailangan subukan na natin kung nagpo-function ba siya ng maayos. Upon checking din, nalaman kong may mga keys pa lang hindi gumagana sa keyboard na to, kaya naka-wireless keyboard tayo. Kung ganito yung problema mo, madali na naman makabili ng pyesa sa Shopee. Type mo lang yung model number and then i-search mo. Ano nga ba yung program na ginagamit ng lahat kapag nagbubukas ng laptop? Syempre, yung pinaka-favorite nating lahat, Microsoft Word. Yan. Papansin mo, mabilis magbukas and then responsive din siya. Okay, typing. And then, mag-testing din tayo ng Excel. Usually, ginagamit din natin to. Ayan. Okay, very responsive. Tapos, PowerPoint. Yan, mapapansin mo kahit itong laptop na to ay 2012 pa, nagiging usable pa rin siya sa everyday use and office mo or sa schooling ng mga bata. Okay, close muna natin lahat. Next is nagwe-web browsing tayo or internet surfing. Since yung laptop ay hindi ganun kataasan ng RAM, hindi ko marirecommend gumamit ng Google Chrome. Sa mga gantong mabababang RAM na laptop, ang suggested kong gamitin yung browser ay Microsoft Edge o kaya Firefox.
Bukas tayo ng Firefox. Ito, okay, testing natin. Siyempre, ang madalas nang binivisit ng lahat ng Pinoy, Facebook. Okay, yan, facebook.com. Okay, very responsive naman, di ba? And then, yung second most visited website natin ay youtube.com. Enter. Okay, yan. Makakita na tayo ng konting slowdown. Siyempre, mabigat yung website. Understandable naman yan. Pero, ayan. Okay pa rin naman. Bukas tayo ng hindi ako maka-copyright. Sige. Sige, news na lang. Bukas tayo ng news. Eto. Click natin. Yan. Okay, thank you, ads. O yan, mapapansin nyo, working naman yung YouTube. Mabilis pa rin naman siya kahit papaano. Kapag medyo minalas-malas ka, hindi kasing bilis at hindi kasing responsive ng laptop ko, yung laptop mo, ang gagawin natin, pipindutin mo lang yung Control, Shift, Escape, sabay-sabayan. May lalabas ngayon dito na Task Manager. Kiklik mo lang yung More Details and then maximize natin. Ito, Processes. Click mo tong Performance. Ay, lakihan natin ng konti. Ito, meron kang CPU, may percentage yan, 3%, 2%. Ito, may mga time na nagpipik yan. Meron kang graph dyan. Kapag mabagal yung laptop mo, mapapansin mo, ito, laging nakataas yan. Gumaganon-ganon sa taas. Hindi ganito kasing baba. Yung memory mo, ganun din naman. Kapag mataas palagi yung percentage ng CPU mo saka ng memory mo, mataas yung tendency niyang mag-lag talaga siya or bumagal. Kapag gano'n, napepersa talaga yung laptop mo at mapapakiramdaman mo ngayon yung body. Kapag hinawakan mo yan, mainit yan, tas yung fan, malakas yung buga. Ibig sabihin talagang presadong binibigay na ng lahat yung laptop mo para lang gumana yung OS. Hindi na kaya ng laptop mo yung Windows 10. Ano yung pwede natin gawin kapag ganun? Since na-upgrade na natin ng sagad yung laptop, ang next option na lang natin is magpalit ng OS. Meron kang dalawang OS na pwedeng install. Yung una, yung lower version ng in-install mo. Kung naka-Windows 10 ka, mag-install ka ng Windows 8 or mag-install ka ng Windows XP. Kaso may risk yan. Since lower version yan, lumang version, hindi na siya supported ng mga security patches, updates. So, mas prone yung device mo sa mga malwares and viruses. Pangalawa naman, yung Linux. Mahabang usapan to or topic to, pero to give you a brief idea, ito yung OS ng mga enthusiast or mga dev na mahilig mabutingting sa laptop. Perfect na perfect to kapag low-end yung unit mo. Kung gusto mong mag-install ng Linux sa device mo, perfect na perfect tong channel natin. Dahil ang next video ko, mag-install ako ng Linux sa mas luma pang laptop na ginagamit natin yon. Ito, DDR2 pa to ha. DDR3, DDR2. Kailan ba manufacture to? Wala. I assume na 2010 or lower pa to. Pero yun nga, subscribe ka lang para kapag nilabas ko yung video na yun, maging updated ka, mapanood mo. Nakalimutan ko sabihin pala sa inyo na yung tinanggal nating hard drive, pwede pa tong mapakinabangan, pwede mong gawin tong external hard drive. Pwede ka rin bumili ng CADI, paring CD-ROM, papalitan mo ng hard drive, sasaksak mo dyan. Meron din naman akong video dyan, check mo lang yung mga ginawa ko. At yun, ayun ang mga ginagawa ko para maging usable ulit yung lumang laptop. Kung gusto mong matuto maglinis naman ng laptop, meron din akong video dyan, i-check nyo lang. At kita sa sunod video. Paalam.